Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kaniyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakapagod ang buhay kapag may maraming problema at maraming alalahanin. Nawawalan tayo ng lakas at ng sigla. Parang hindi na natin kayang ipagpatuloy pa ang pagsisikap. Yan din ang naranasan ng mga Israelita nung sila'y napatapon sa Babylonia. Sobrang discouraged na sila. Parang wala ng saysay ang buhay nila at ang tiwala nila sa Diyos. Napapaisip sila na hindi pinapansin ng Diyos ang kanilang kaapihan. Pinapaalaala sa kanila ng propeta na tumingala sa langit. Tingnan nila ang mga bituin. Ang lahat ng iyan ay nilikay ng Diyos sa kalangitan at kilala ng Diyos ang pangalan ng bawat isang bituin. Huwag tayong magreklamo na tila di alintana sa Diyos ang ating kabalisaan at tila di niya pansin ang ating kahirapan. Makapangyarihan ang Diyos at wala siyang nakakaligtaan sa kanyang mga ginawa. Hindi siya nakalilimot at hindi siya napapagod. Ang lumalapit sa kanya ay kanya ring pinalalakas. Binibigyan niya ng bagong sigla ang lahat ng umaasa sa kanya. Mas malakas pa sila kaysa mga kabataan. Magiging tulad sila ng mga pakpak ng agila na hindi napapagod. Ganyan ang umaasa sa Diyos. Ito ay nararamdaman din natin. May mga panahon sa buhay natin na nanghihina tayo, na wala tayong energy na ipagpatuloy ang ating gawain. Mga estudyante na nawala ng ganang mag-aral. Mga nanay na pagod na at asawa at sawa na sa mga gawaing bahay. Ang tatay na hirap ng maghanap buhay, lalo na kung wala silang permanenteng trabaho. Bawat araw silang nakikipagsapalaran. Kahit na nga ang mga nasa maayos na kalagayan
ay nagsasawa na rin ng pare-parehong gawain sa opisina o sa tindahan. Naranasan natin sa ganitong kalagayan na nabubuhayan tayo ng loob kapag tayo'y nakapagdarasal. Kapag tayo'y nakakarinig ng maayos na paliwanag ng salita ng Diyos. Nabibigyan tayo uli ng sigla. Kaya sa panahon na nanghihina tayo, tumahimik tayo na ilang sandali at makipag-ugnay sa Diyos. Isipin natin na mahal niya tayo, na alam niya ang nangyayari sa atin, na nababahala siya sa atin. Humugo tayo ng lakas sa Kanya. Amang makapangyarihan at bukal ng sigla ng buhay, huwag mo ipahintulot na manghina ako sa aking kalooban. Ipaalaala mo sa akin na wala kang nakakaligtaan. Alam mo ang nangyayari sa akin ngayon at nababahala ka sa akin. Tulungan mo akong kumapit ng mahigpit sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.